guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, nagpapasalamat po ako sa mga bago ko pong subscriber at doon din po maraming salamat po sa mga cross-watcher at naligaw po kayo sa akin channel. At gusto ko lang po ipaalam na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo at mahatiran ko po kayo ng mensahe. Okay? At nang sa ganun po, yung inyong buhay, yung inyong kabuhayan, yung inyong relasyon sa mga tao, sa inyong mismong karelasyon, asawa, live-in partner, relasyon sa kaibigan, relasyon sa magulang, sa kasamahan sa trabaho, mga manliligaw, nililigawan nyo, So, ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. So ngayon Libra, aalamin natin yung iyong buhay pag-ibig. Yung mga sinend yung question, Ano ba ang intensyon ng inyong person sa inyo? Miss ba siya? Mister ba siya? Kayo nang bahalang mag-adjust. At ano ba talaga ang tunay na nararamdaman niya sa inyo? Kailangan niyo pa siyang iwasan? Or ano magiging outcome kalalabasan niyo? Okay? At saka, syempre, lalabas din ng yes or no. Katulad ng question nyo na kailangan ba siyang iwasan? Yes or no. So, pag sinabing yes, hahalukayin natin. Pag sinabing no, hahalukayin din natin yan. Kung ano yung mensahe ng baraha, yun ang ihahatid ko sa inyo, ha? Kayo na lang ang mag-adjust sa gender at sa edad nyo. Okay? At saka kung saan bansa naroon kayo, Simulan natin sa iyo kung kasalukuyan sitwasyon, energy mo. Ingay hindi ingay ng iyak ng mga ibon ko, kundi ingay ng kaluskus. Meron kasi silang bagong laruan kaya enjoy na enjoy sila dun. Kaya tahimik tayo ngayon. Pero ang ingay naman kasi ginangat-ngat nila yung yung laruan nila. Ayan. Tadang. So, meron tayong symbols, the medium toolbox, at saka clear sentience. Oh, baliktad. Healing begins, and baliktad din. Daydreams, decision. Kita pa naman lahat. Okay, kaya natin dito. Para, ayan. Ayan. So, Libra, masasabi ko sa'yo, dreams and decision, healing begins. Gusto mo bang mag-move on? Or gusto mong, gusto mo sigurong mag-move on, pero, nandyan pa rin sa puso mo ang person mo. Mahal mo pa rin siya. Kasi tinan mo, yung puso mo kulay green. Dito nag-aano siya. Nag-heart shape. Mahal mo pa itong person mo, Libra. Baka yung iba sa inyo may karelasyon na itong person mo. Or baka siguro ikaw rin ang Libra na meron ka ng ibang karelasyon pero naandun pa rin yung yung feelings mo sa past mo hindi nawala. Maaring pumasok ka sa relasyon dahil gusto mo nga makapag-move on. Gusto mo makalimutan yung past mo pero tingin ko hindi mo nakalimutan ito. Naandun pa siya. Marami kang ginawang mga sari-saring bagay-bagay para makalimutan. And then, malamang nga ang last na pumasok sa isipan mo para makapag-move on ka is makapagrelasyon. Pero, ang nangyari, naandun pa rin sa puso mo itong person na to.
kahit nasabi mo, siguro nagkikita pa rin kayo or meron ka pa rin impormasyon na nakukuha dito sa person na to. Kaya, malamang yung iba sa inyo, hindi naging maganda ang paghihiwalay nyo, ano? Yung time na naghiwalay siguro kayo, hindi nyo talaga ibinuhos yung lahat ng tunay na damdamin nyo. Mas pinairal nyo siguro yung ego nyo, ano? Or para wala nang gulo, sige, ano na, talikuran na lang, o ayaw mo, di ba? Pinaalis mo na lang siguro sa bahay, kung magkasama kayo sa bahay, ano? Ano nakakita ko? Maaring Libra, ano? Para wala na lang gulo, baka ikaw mismo ang lumayo. Nagpaka-distansya ka na lang. Or baka yung iba sa inyo, dahil sa, kumbaga, mahina ang laban mo, no? Baka ikaw yung Libra na anakan, ano? O kaya naman yung legal wife, kaaway mo. Wala kang laban. Or yung tunay na karelasyon, ano? Yung kaaway mo dito. Kaya tatanggapin mo na lang yung pagkakamali mo at lalayo ka na lang. Baka yung iba sa inyo yung Libra, lumayo na kayo, ano? Hindi ko alam kung anong gender mo dito. At saka Libra, tingin ko, malamang na naliwanagan ka sa sitwasyon. Meron ka siguro na-realize. Parang, nauntog ba ulo mo dito? Na ano ba yun? May parang lubid sa ulo mo dito. Ano ka ba? Nauntog? Parang nahimasmasan ka siguro sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Kaya malamang yung iba sa inyong Libra, talagang itong sitwasyon na kinalalagyan nyo, itong person nyo, ano, talagang tinalikuran nyo siguro ito. Or para wala na lang gulo, ano, pero naandun pa rin yung pagmamahal. Kaya meron ka sigurong napag-isip-isip at bottom line, nakapag-desisyon ka na hindi, tatalikuran ko na lang siya. Dahil ganito, ganyan. Kasi may ganito, ganyan. Kung ano man yun, ikaw na nakakaalam. Ano ang intention ng person mo sa'yo? Alamin kaya natin. Ano? Kasali pa rin yung barahan yan, ha? Hindi mawawala yan. Intention niya sa'yo. Thriving, relaxation. Thriving. Relax lang siya, ano. Wala siyang hindi siya masyadong tawag dito na nagigimbal sa sitwasyon na pinasukan niya, sa sitwasyon na or sa kaganapan, sa relasyon na pinasukan niya. Relax lang siya. Alam mo, tingin ko dito sa person na to, napaka-conceited nito, Libra. Ang tingin niya kasi sa'yo, parang, alam mo yun si Libra, patay na patay sa akin yan. Love na labahan yan. Yan ang ko. At saka, kung titingnan natin dito base sa mga baraha mo, ito rin, relaxation, thriving, and then daydreams, decision, healing begins. Ang nararamdaman nito na kung pagmamahal ang pag-uusapan natin, masasabi kong wala. No. Ang ugali kasi ng person na to, masyado siya nagpapadala sa kanyang emosyon. Pabago-bago ang isip niya. Pabigla-bigla. Kulang sa pasensya. Ganun ang ugali nito. Tingin ko, alam mo na yan, Libra. Masasabi ko rin na may pagkamakasarili din itong taong ito, Libra. Iniisip niya lang yung sarili niya. Kung ano yung naisipan niyang gawin, yun, gagawin niya yun. Kaya kung may tao siya nagustuhan or kung okay din naman yun, yung tao yun, kung papayag yun, sa gusto niya, wala silang problema. Get together sila. Ganun ang nito. Kung gusto niya mag-relax sa ganitong lugar, magre-relax siya. Kung gusto niya pumunta sa ganitong lugar, pupunta siya. Para siyang, hindi ko masasabing parang bata na pero masasabi ko more on may pagka selfish, self-centered.
Tsaka, ang problema, yung mga ginawa niya, nung pagkatapos. Alam mo yun? Kasi, meron siyang ginagawang bagay, pero, hindi niya iniisip kung ano magiging kalalabasan. Tapos, pag lumabas na, doon na lang siya natataranta. Yan ang nakikita ko dito sa taong to. Sabi ko na natin. Okay. Mag-ano siya magpapapansin, magsasabi ng kanyang damdamin, pero kulang siya sa responsibilities. See? Pinangakuhan ka ba nito, Libra? Nangako ba to sa'yo? Natingin ko, yung pangako niya, ano niya lang yun, bukang bibig niya lang yun. Wala nga siyang responsibility. Kumbaga, sumama ka sa kanya, pumayag ka na magkarelasyon kayo, pero kung ano yung kalalabasan, parang, uy, labas na ako dyan, bakit pumayag ka naman ano kayo? Wala, kulang siya sa responsibility, Libra. At tingin ko, mukhang ang mga pagkakamali ng person mo, Libra, paulit-ulit. At saka madali itong maboring. Nagtitaken for granted to. Hindi lang sa'yo, Libra, sa iba pa. May ugali din siya na yung tipo ng tao na hindi niya makita yung kaligayahan niya sa sarili niya. Kung tutuusin, andyan, maligaya na siya. Sari-saring bulaklak, di ba? Maganda ang bouquet na baraha. Pero hindi niya alam Hindi niya nararamdaman yung kaligayahan na yun. Kasi nga, una-una madali siya magsawa. Tsaka hindi niya ninanamnam yung sitwasyon niya. Ganon ang ugali niya. Alam mo yung mga ganitong klaseng tao, ito yung mga taong pinapasukan talaga ng evil spirit, Libra. Maniwala ka sa hindi, dahil ako psychic medium ako, at ang evil spirit, time to time pumapasok talaga yan. Wala tayong alam ng matao. Wala tayong alam dyan. Ang akala natin, yung mga na-exorcist lang, mga napoposes. No, lahat tayo may tendency maposes. Kaya nga kailangan natin magdasal tayo time to time din. Kasi ang mga demonyo, ganyan din sila. Lalo na sa pag pumunta ka sa mga clubs, di ba maraming lasing dyan, nawawala na yung espiritu ng tao. Kasi doon kasi nawawala na laklak ka na ng alak nawawala na yung memory mo. Lalo na kapag sobrang dami mo, doon na pumapasok ang evil spirit dyan. Hindi kasi fully aware ang isang tao sa kasalukuyang buhay, sa kasalukuyang ginagawa nila, mga kinikilos nila. Kaya maganda dyan, talagang layuan mo na tong person na to. Sabihin mo, I rebuke the evil spirit on you. Yan ang pinakamahusay na paraan para makaiwas ka sa mga ganyang klaseng tao. At saka mag-ingat ka na huwag ka na magkaroon ng ganitong klaseng karelasyon sa susunod pa. Pero alamin din natin kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Tunay na nararamdaman niya sa'yo. Wala, nalaglag. Ayan. Diyan, the moon. Eight of Cups and the moon. At saka letter. And then, child. Malamang na, child daw Sangandaan. Okay, get ko na. So, dito, masasabi ko, Libra,
Ang tunay na nararamdaman nito, sinusubukan ka lang nito, Libra, kung mahuhulog ka sa kanyang patibong. Alam mo yun? Kasi mataas ang ego nito. Mataas ang ego nito, Libra, itong person mo. Lalo na kung ikaw ang Libra na nililigawan pa lang ng person na to, hindi to tunay na pagmamahal ang iaayin. Kumbaga, hindi kanya talaga tunay na mamahalin, Libra. Maaaring gusto niya lang yung looks mo, gwapo ka, yung maganda ka, sexy ka, katawan mo. Naglalaro lang to, Libra. Maaaring nakakipagkumpetensya ito sa barkada niya. Kung sino mauuna sa kanila. Nakakipagkumpetensya siya. Mayroon siyang ganong klaseng pag-uugali. Naglalaro to. Libra, masasabi ko, simpleng nag-e-enjoy siya sa kanyang adrenaline. Etong taong to, sensation seeker tong taong to, Libra. Kaya dapat talagang mag-ingat ka. Maaaring ikaw ang Libra na hindi naman inosente siguro. Baka wala ka pa masyado nagiging karelasyon or baka yung ganitong klaseng type ng tao first time mo palang may encounter. Baka naisip mo rin, Libra, na gwapo, ang ganda. Kaya na-overwhelm ka rin, akala mo talagang tunay na meron siyang pagtingin sa'yo, which is hindi. Sensation seeker lang tong taong to. Kung ikaw ay lalaki na Libra, tingin ko itong person mo, maaaring hindi magkaanak to. Or ayaw niya magkaanak. Or baka naman pinapatanggal niya. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Paki-adjust na lang ang gender, ang edad, At dito, kung kailangan mo ba siyang iwasan or hindi, then ako na mismo nagsasabi, yes, big yes, iwasan mo itong person na to. Yung sinasabi ng baraha, magkakaroon ka ng pagkakataon ng bagong simula. Bagong landas, bagong buhay, bagong karelasyon, bagong opportunity, lahat bagong pagkakataon. Yun naman ay kung gugustuhin mo, Kasi maglalakbay ka sa panibagong landas ng buhay mo. Sa bago mong paglalakbayan, may mga bagong opportunity, may mga bagong taong darating sa'yo, bagong landas na tatahakin mo, bagong enerhiya na dadaloy sa'yo, magiging motivated ka. Pero syempre, bago yung landas na yan, bagong karanasan din kasi ang mga ma-encounter mo dyan, kaya may mga sari-saring tao kang ma-encounter. At the same time, syempre, kailangan mo pa rin mag-ingat. Kasi nga tingin ko sa'yo, inosente ka. Kulang ka pa sa kaalaman, kulang ka pa. Baka siguro, let's say, galing ka ng probinsya, tapos pumunta ka ng Maynila. So, hindi mo alam ang patakaran sa Maynila, di ba? Kaya yun sa mga ganong way, sinabi ko lang na probinsya from Manila, baka naman from Philippines to abroad, So, meron kang bagong landas na tinatahak. Ngayon, hindi mo alam yan kung anong meron dyan. Marami kang mga opportunity, mga taong makikilala. Kaya, mag-iingat ka pa rin. Mag-iingat ka sa taong to. Kung maigi siguro, iwasan mo lang tong taong to. Yan ang mensahe sa'yo ng baraha. At ang isa pang mensahe ng baraha, Libra, magpasya ka ng eksakto kung saan mo gusto maging. Kung saan mo gustong tumuon. At kung ano talaga ang kailangan mong gawin. Tama na yung pagiging inosente. Kailangan meron kang natututunan, Libra. Meron kang ma-experience o mawala. Kailangan meron kang idea about sa relationship. Okay? Tingnan natin kung ano magiging kalalabasan nyo. Parang nanggigigil tuloy ako dito sa sa baraha mo, Libra. Ano ba itong nararamdaman ko?
Ano ang magiging outcome nyo dito? Kasi nga nakikita ko ang kalituhan sa iyo, ano? Oo. Ayan. Ano ang... At saka nakakita ko rin ang brutalidad, kalituhan, kaguluhan. Jan, jan, jan. Deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. And soulmate. Yes, this is your soulmate. Embrace. Choose your battles. Okay? Akala mo soulmate mo yan, ano? No, hindi mo siya soulmate. Kasi nga sabi ko sa iyo, di ba? Ang demonyo, mapanlin lang talaga. Ano? Tayo ay naloloko, minuto, segundo. Ano? Kaya hindi natin alam talaga. At dito, malamang na, sabi ko kanina, kalituhan. Malamang na nalilito ka. Ang akala mo siguro itong person na to is yung soulmate mo. Pero brutal ito. Ano? Ang dulot lang sa inyo nito, sa iyo, Libra, is kaguluhan. Ano? Malamang na mayroon kayong pagtatalo dito. Ano? Kaya makakabuti sa'yo na magkaroon ka ng kaliwanagan talaga sa sarili mo, ano, Libra, lalo na kung ikaw ang inosenteng Libra. Unawain mo ang sitwasyon mo at ang damdamin mo. Ang pinasukan mong sitwasyon, yan ang pahiwatig sa'yo ng baraha. Mas mainam na ihanda mo ang iyong sarili at gumawa ka talaga ng mga hakbang, ano, kahit na baby steps. Nang sa ganun, makamit mo ang buhay na minimithi mo. Mental clarity ang kailangan mo rin, Libra. Ano? Naget mo yan, Libra? At Libra, kung naghahanap ka ng clarity sa person mo, kung ano man, kumbaga label, or kung ano man, kung naghahangad ka ng the near future, na maging engaged kayo, deep relationship, nagkakamali ka. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Malabo yun. Kaya dapat ikaw lang magkaroon ng clarity. At doon mo lang ituon ang iyong pag-iisip. Mahalin mo ang sarili mo, Libra. Self-love first, Libra. Yan ang palagi kong sinasabi sa aking reading. Yung iba kasi hindi naiintindihan eh. Hindi ko alam kung gaano kagulo, kung gaano ka kalito sa sitwasyon na pinasukan mo. Pero, mahalin mo muna ang sarili mo. Huwag mong hayaan, Libra, na mapaglaruan ka, na maloko ka. Ano? Malinlang. Huwag mong hahayaan yan. At ipaglaban mo talaga yung dapat na ipaglaban mo. At tingin ko, Libra, itong person mo, mabibigo ka lang. Bago gusto mo siyang, tawag dito, komprontahin. Mag-usap kayo, ano? Kasi ganito, ganyan. No, hindi siya makikinig sa'yo. Magkasalungat kasi kayo ng pananaw dito. Kaya tingin ko, hindi mo makokontrol talaga ang sitwasyon. Hindi mo, kahit ano man sabihin mo sa taong ito, hindi kayo magkakaintindihan. Hindi mo talaga makokontrol ang damdamin din ng person na to. Kung anong mga kaganapan ang meron sa inyo. Malamang na masakit na salita ang ilalabas nito sa iyo. Parang ikaw pa ngayon ng mali, ikaw pa ngayon ng may kasalanan, ikaw pa itong parang worst na karelasyon, yung ganun. Baka magkasakitan lang kayo, baka iba sa inyo physically, masaktan talaga. Kaya, yan ang payo sa'yo ng baraha. Libra? Kaya, ang masasabi ko, Libra, pandilin lang talaga ang meron dito. Okay. Naanohan ako sa'yo, Libra. Nabigatan yung aking dibdib ko. Turuan kita ng prayer to rebuke evil spirit. Dali lang. Ayan.
Ngayon, Libra, mag-sign of cross ka. Ngayon, etong bibigay ko sa yung prayer, nasa sa yan kung gayahin mo o hindi. Sanggunian lang ito, pwede kang gumawa ng sarili mo at marami naman nagkalat sa internet at mag-open ka ng Bible everyday. Pagising mo sa umaga, magbasa ka. Kahit na yung verses na mababasa mo, kahit na anong page, i-open mo ang Bible. Dahil synchronicity din yan. Trust me. Nangyari sa akin yan, yung mga ganyang Bible. Dati hindi ako naniniwala. Dati focus lang ako sa angel number. Tapos nung sinabi ng gabay ko, yung angel number na yan is verses yan sa Bible. So, ganun ang ginawa ko. Pag open ko, wow, yun pala ang mensahe sa akin. Kung anong gagawin ko sa araw na to, kung anong gagawin ko sa mga kliyente ko. So, ngayon, Libra, prayer to rebuke evil spirit. Okay, bell ko lang and sign of cross ka ha. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Lord, bind the evil spirits that are blinding the minds of the people around me. I pray that they will be able to see clearly in the name of Jesus. Amen. Okay? So, medyo maiksi, pero maigi na yan. Lalo na yung mga Librang tamad magdasal. Okay, Libra. So, move on naman tayo sa soul contract. Yung mga sinend nyo, sandali lang. Isusulat ko lang sa papel. Okay, Libra. So, ito yung na-receive ko, So, me, 9:23. And then, yung person mo is 10:6. Tapos, nakasulat ka lang. Ulitin ko lang, check ko lang sa aking self. Ayan. Yes, relate ako nito. So, ito yung time na nag-send ka ng iyong date of birth at saka yung sa person mo. So, me, 9:23, person ko, 10:6 po. Ayan, sinulat ko dito. Ganito ang sinulat ko. So, ito, Libra, ikaw 9:23 ka, meaning September 23. At itong person mo is October 6. Wala kayong soul contract dito. Pero itong si 10:6 at saka siya naman din sa'yo, wala rin kayong soul contract. So, meaning first time lang kayo magkakaroon ng encounter dito sa lifetime yung ito. At hindi naman lahat kasi ng taong na-encounter natin dito sa ating buhay ngayon, ay mayroon tayong soul contract. Yung mga na-encounter natin, yan kasi sila yung galing pa sa ating past lives, So, pumayag sila sa kontrata na makisali sa journey, sa ating life journey, sa present life natin ngayon, at sila ang magtuturo sa atin ng life lesson, Libra. Maniwala ka man sa hindi, yan talaga ang katotohanan. Okay? At masasabi ko dahil nga malamang bagong connection kayo masasabi ko na lang na mag-ingat ka na lang, Libra, na huwag kang makasakit ng damdamin ng ibang tao. Okay? Kasi tayo mga tao, nakakatanggap din tayo ng trauma galing sa ibang tao. Then hindi natin namamalayan na meron din para tayong hindi magandang kinikilos na yung taong karelasyon natin, kausap natin, nagdudulot din tayo ng trauma sa kanila. So, kaya yan palagi ko sinasabi na talagang self-awareness, self-realization, and self-reflection. At syempre, kailangan din self-love. Mahalin mo muna ang sarili mo. Libra? Yan ang palagi kong sinasabi. Okay? So, Libra, ayan. At doon sa mga Libra na gustong malaman kung sino yung, kung ano ang soul contract nyo sa person nyo ngayon, mag-send lang po kayo ng inyong date of birth at yung date of birth ng inyong person, hindi yung sa inyo lang. Okay? Kasi alamin natin kung anong soul contract nyo kung kayo lang, anong gagawin natin dyan? Diba? Okay? So, yun ang alamin natin. Then, etong person naman, pwedeng yung nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, let's say, coworker nyo, or baka yung coworker nyo, crush nyo, or coworker nyo, kaaway nyo. So, meron ding soul contract yan, So, eto kayong dalawa, Libra, ikaw na 9:23 at itong person mo 10:6, wala kayong soul contract. Kumbaga, first time lang kayo. And, alagaan nyo ang isa't isa. Kahit na hindi kayo maging kayo in the end, still, respeto.
Mag-ingat kayo sa inyong pananalita, sa inyong aksyon, sa inyong mga ikinikilos, ano? At, yun na masasabi ko. Okay, Libra? So, Libra, maraming salamat sa iyong like, share, comment, at sa mga cross-watcher, kung gusto niyo rin po, mag-leave lang kayo sa comment section na, okay, mag-send kayo ng email, yung birth date nyo, or kung sino man yung taong gusto niyo malaman ng inyong soul contract. Okay? So, maraming salamat po sa oras na inila nyo. Namaste po. Bye-bye!